Chapter 5. Congratulations, darling! Si Henry at Adrian ang tanggapin ni Moana ang medalya bilang salutatorian. Thanks, Mom, Dad. Nakangiti niyang sagot. Inikot ang mga mata sa karamihan ng tao. Sa halip ay si Katie ang natanaw ng palapit. Ang kaibigan ang tumanggap ng karangalan bilang valedictorian. Kumawala siya at sinalubong ng yakap ito. Congratulations! Sabay nilang bati sa isa't isa. Congratulations, iha! Si Henry na sumunod at kinamayan ng dalagita. Thank you, sir. Anong balak mong kuhanin sa kolehiyo, Katie? Interesadong tanong ng matandang lalaki. Pagdating ng panahon ay may posisyong maghihintay sa iyo sa pabrika man o sa bangko, iha. Nako, maraming salamat po, sir. Nakangiting sagot ni Katie. Pero hindi ko po tiyak kung matutuloy po kami sa pag-migrate sa Canada. Naroon na po kasing lahat ang mga kamag-anak ng papa. Hindi pinansin ni Moana ang pag-uusap ng ama at kaibigan. Nakita niya si Vince sa unahang hilera ng upuan, kasama ng ibang graduates. Akma siyang hihiwalay upang lapitan ito at batiin din nang hawakan siya sa braso ng ama. Sa bahay na, iha. Sinulya pa nito si Vince. Nagsisimula na ang pagtawag para sa kolehiyo. Ibinilin ko na kay Mr. De La Serna na papuntahin si Vince sa atin mamayang gabi. Nilingan nito si Katie. Please come, Katie. I am giving my daughter a small party. Invite all your friends, MM. Oh, Dad! Bulalas niya. Hindi alam ang sorpresang iyon ng mga magulang. Nang gabing iyon ay nasa mansyon ng mga lang ang halos buong staff ng San Ignacio Textile Mills at ng bangko. Nagliwanag ang buong lawn sa napakaraming ilaw. Some small party, ha? Natatawang komento ni Katie. Yeah, and I'm so happy, Kat. I feel like a debutant. Maliban sa absent ang gown at kutilyon. Si Rafi. Nagkatawanan ng tatlo at pare-parehong nag-high fives. Maya-maya'y kinalabit ni Katie si Moana na binati ng ilang empleyado. Nasa gate na katuon ang mga mata. Here's your dream boy. Bulong nito. Dashing in old faded blue jeans and white sports shirt. Pasalamat ka't hindi ko type ang older man na ala Billy Ray Cyrus, no matter how sexy. Pagkatapos ay kinanta ang kantang pinasikat ng sensual foreign singer. Don't break my heart, my achy-breaky heart. Sinabayan pa iyon ng dalagita ng sayaw. Nawala ang ngiti sa mukha ni Rafi. Ewan ko ba dyan sa kaibigan mo? Kung bakit hindi sa akin magka-crush gayong mas gwapo akong di hamak kay Vince. Matanda ng lalaking yan, ah. Shocks! She made the face bago mabilis na iniwan ng dalaga. Sinalubong si Vince na inikot ang tingin sa paligid. Ang ibang mga empleyadong kilala ang binata ay kinawayan nito. Alanganing gumanti ng ngiti at kaway si Vince. A party? Gulat nitong wika pagkalapit niya. Your father invited me here for a party at hindi niya sinabi sa akin. I was surprised myself. Ikinawit niya ang braso sa braso ng binata. Let's dance! Yakag niya at hinila sa gitna ng dancing floor ang binata. I wasn't prepared for this. Napilitang hapitin ni Vince ang dalagita. Isang old song ang nakapailan lang. Oh my gosh! Anya, paanong na-squeeze ang kantang yan sa mga... Oh! Hindi na niya tinuloy ang sinasabi. Ang mga magulang niya ang nasa malaking component. If I loved you, time and again I would try to say, if I loved you, words wouldn't come in an easy way. That is Dad's favorite song. Bulong niya. Would you believe I have memorized the lyrics already? Tumingala siya at sang it along with the tape. From the movie Carousel? Sagot ni Vince. Yeah, I saw the old video. The man died nang hindi na ipaalam sa asawa kung gaano niya kamahal ito.
I cried watching it, you know. Ngumiti ang binata. Nasa mga mata ang tenderness para sa kanya. Silly you. Pupormal si Moana. The movie really touched me, Vince. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi kailangang itago ko sa dibdib ang damdamin ko para sa isang tao. Baka by the time na gusto kong sabihin sa kanya yon, ay huli na. Isang tikhim ang pinakawalan ni Vince. And you know what I felt for you? Patuloy niya. I like you, Vince. So much. I know I sound a broken record, but I love you already. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng binata. Hinapit ang dalagita. Softly kissed her hair. You only knew the words, Moana. But you can't even begin to know the meaning of. Bulong nito. Painfully. Years from now, you won't even remember you told me that. I don't want to argue with that. Maybe yes, maybe no. She sounded wise and pleased by herself. You're much too young, Moana, and you will always be my sweetheart. He whispered huskily. Someday, someone will come along. Someone you will really love. At pag sumagi sa alaala mo ang bahaging ito ng kabataan, may magtatawa ka. She was about to say something nang tapikin ni Rigo de la Serna sa balikat si Vince. Nginitian nito si Moana. Excuse me, MM, pero pinatatawag ng daddy mo si Vince sa library. Pareho nagkatinginan ng dalawa. Si Vince ay nagsasalubong ang mga kilay. Wala siyang ideya kung bakit siya kakausapin ni Mr. Lang. At sa nakikita niya sa mukha ni Moana ay natitiyak niyang wala rin itong alam. Nagpatiuna si Rigo. Vince, I'll talk to you later. Wika nito at sumunod na sa nakatatandang lalaki. Talk to your father about my offer, Vince. Si Henry at tiningon ang nakikinig na si Rigo. I am giving you 24 hours para pag-isipan. No more, no less. Maraing wika ng matandang lalaki. Hindi agad makapagsalita si Vince. Masteral in University of Utah, all expense paid. Ang taging gagawin niya, ang kumuha ng units sa banking and finance. All the rest are easy dahil gusto niya ang kursong tinapos. He was overwhelmed. Anong masasabi mo, Vince? Untag ni Henry. Noon lang napuna ng binatang nagpipigil siya ng paghinga. Thank you, sir. Nilinga niya si Rigo. Sa inyo din, Mr. De La Serna. Kailan po ninyo ako paalisin? Magkahalong excitement at lungkot ang nasa tinig niya. Isang malapad ng ngiti ang pinakawalan ni Henry at tumayo. Tumayo na rin ang dalawang lalaki. Inilahad ni Henry ang kamay sa kanya at mahigpit siyang kinamayan. Ganoon din si Rigo. May tao akong tatawagin sa Maynila upang ayusin ang passport mo. Pero kailangan lumuwas ka kaagad. Hindi niya maintindihan ang tila mabilisang pagpapaalis sa kanya ng matandang lalaki. Ganoon man ay hindi na siya nag-usisa pa. Maaari na po ba akong umalis? Nagsalubong ang mga kilay ni Henry. Wouldn't you stay at the party? Umiling siya. I'd rather not, sir. Please say my goodbyes to Moana. At pakasabi pong ipapadala ko ang regalo ko sa kanya sa graduation niya. I'm leaving tomorrow for Manila. Iyon lang at lumabas na siya ng silid at marahang inilapat pa sara ang pinto. Moana will have a fit pag nalamang umalis si Vince nang hindi nagpapaalam. Umiiling na wika ni Henry. A nostalgic smile appeared on Rigo's lips. My wife, Lacey, fell in love with me when she was 15, Henry. I think I was a couple of years younger than Vince now. We never outgrew the feelings sa kabila ng ano na toong walang komunikasyon. Do you think my daughter's in love with this man, De La Serna? He's 8 years older. He smiled lazily. Ang nakatitiyak ako'y ang damdamin ni Vince para kay Moana. Nasisiyahang sumandal sa swivel chair nito si Henry. Let's keep our fingers crossed, Rodrigo. And I hope love hasn't lost its real essence kahit sa panahong ito.
at ipahanda mo sa abogado ng kumpanya ang pag-uusapan sa susunod na board meeting. Hey, Si Rafi kay Moana. umiinda ka nga pero panay naman ang lingon mo dyan. Sino bang hinahanap mo? Nagkibit siya ng mga balikat at patuloy sa pagsayaw. 2 oras nang mahigit na nasa loob ng library ng daddy niya, si Vince, pero hindi pa rin lumalabas. Noon niya natanaw ang ama na nilapitan ang mommy niya. Sandali lang, Raf. Dance with Katie. Iniwan niya sa dancing floor ang binatilyo at nilapitan ang ama. Dad, si Vince? Kanina pa umalis, iha. Sagot ni Henry. Ipagpapaalam ko na lang daw siya sa iyo. Pakiramdam ni Moana ay nawalang lahat ang ilaw sa buong paligid. Biglang sa pandinig niya'y naging napakang ingay ng party at nabibingi siya. At pinapasabi niyang ipadadala niya ang regalo niya sa iyo sa isa sa mga araw na ito. Dagdag ni Henry. Damn him! Hiyaw niya at tumakbong papasok sa loob ng mansyon bago pa siya mag-iiyak sa harap ng maraming tao. Nagpalipas siya ng sama ng loob bago dinalaw ang binata sa bahay nito. Hindi ba nagpaalam sa iyo ang anak ko, MM? Si Captain Saavedra na nakagayak ng patungo sa munisipyo. Saan po nagpunta si Vince? Umalis siya kahapon patungong Maynila upang ayusin ang papeles niya patungong Amerika. Amerika? Gulat niyang ulit. Sa rekomendasyon ni Mr. De La Serna, ay inalok siya ng daddy mo ng scholarship upang magpatuloy ng pag-aaral sa ibang bansa, iha. Patuloy ng matandang hepe. Katunayan nga niyan ay gusto kong dumaan sa inyo mamaya upang personal na pasalamatan si Mr. Lang. Sige po, Mr. Saavedra. Para siyang nauupos na kandila na nagbalik sa naghihintay na sasakyan. Gusto niyang bumalalas ng iyak pero hindi niya gagawin iyon sa harap ng driver. Vince. Muling usal ng dalaga habang nakatitig sa kisame ng silid niya. 4 years. She even thought na marahil ay sinusulatan ni Vince si Veron. Subalit makalipas ang 1 taon, ay nabalitaan niyang ikinasal si Veron kay Joey at sa kabilang bayan na naninirahan ang dalawa. Sinulyapan niya ang isang music box sa tabi ng lampshade niya. Gaano na ba katagal yung nakalagay doon? 3 taon na ba? Inabot niya iyon at pinihit ang susian at saka muling inilapag. Umikot ang mumunting figure na nagsasayaw. Isang babae at lalaki kasabay ng tugtuging nagmumula sa music box. If I loved you. Sa kabila ng galit niya kay Vince, ay hindi niya magawang itapon ang regalo nitong ipinadala mula sa Amerika. Perhaps he really had a hard time looking for the right gift that would make her remember him. Nang tanggapin niya ang regalong iyon, ay sandaling nawaglit ang sama ng loob niya rito. Sama ng loob na nadagdagan sa paglipas ng mga taon dahil hindi nito sinasagot ang mga sulat niya. At ang pinakamatindi sa lahat ay nang sulatan niya ito tungkol kay Adrienne. Iyon ang pinaka-trying times niya mula nang namatay ang ama. Ang pag-aasawang muli ng mami niya. Hi, Tony. Bati niya sa sekretarya ng ina. Nandyan ba ang mami? Ipapakita ko lang itong report ko. At bago pa nakasagot ang sekretarya ay tuloy-tuloy siya sa pagpihit ng seradora ng ina para lamang manlaki at masindak sa nabungaran. Mommy! Mabilis na kumawala mula sa mga bisig ni Hector Francia si Adrienne. Lumatay ang guilt at pagkapahiya sa muka. Si Hector ay kalmanting lumakad pabalik sa visitor's chair at naupo. Anong ibig sabihin nito, Mom? Magkahalong galit at pagkamangha ang nasa tinig niya. Hindi na naisip na bukas pa ang pinto ng silid ng ina at naririnig at nakakita sila ng mga empleyado ng bangko. Moana, iha! Si Adrienne na hindi makatingin ng diretso sa anak. Iniabot ni Hector ang sigarilyo sa mesa at nagsindi. Matapos magbuga ng usok ay nilingon si Adrienne. Why don't you tell your daughter about us, Adrienne? Hector, please. There's nothing to tell. Pakiusap nito sa lalaki. Anong dapat sabihin, Mommy?
Ang galit sa dibdib ay nahaluan na ng matinding kaba. Your mother and I are getting married, Moana. Ani Hector bago pa nakapagbuka ng bibig si Adrienne na hindi rin inaasahang sasabihin ni Hector iyon. No! No! Mabilis siyang tumakbo palayo sa silidang ina. Ang ibang empleyado ay sinusundan siya ng nakikisimpat siyang tingin. Wala siyang nagawa kundi ang mag-iiyak. Kung wala sa tabi niya si Raffy, ay baka kung ano na ang naisip niyang gawin. Please, you will make yourself ill. Wala tayong magagawa kung gustong mag-asawa uli ng mami mo. She's only 44 at maganda. At may pangangailangang, Pero bakit sa Hector na yun, Raffy? I hated him. My dad didn't like him. Halos pahiyaw niyang sambit. Una niya akong niligawan at nananayong balahibo ko sa tuwing lalapitan niya ako. Pagkatapos ay heto at papakasal sila ng mami. Si Hector Franz siya, 34 years old at siyang pumalit sa pwesto ng ama nito. Ang matandang accounting manager ng bangko ay nag-resign ng magkasakit at di nagtagal ay namatay. At dahil na rin sa matagal na paglilingkuran ng matanda, ay kinonsidera ni Henry lang si Hector bilang kahalili. Sa pagkakaalam nila'y sa Maynila dati nagtatrabaho ang lalaki. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Raffy. and I don't like him either, Pero, desisyon ng mami mo yun. At mayroon siyang sariling buhay at pangangailangan. And I thought she loved Daddy so much. Pahikbi niyang sinabi. Isinulat niya kay Vince ang bagay na iyon. She received an overseas call from him. But she was so disappointed dahil bukod sa ilang minuto lang silang nag-usap, ay hindi niya narinig dito ang inaasahan niya. Makalipas lang ang 2 linggo, ay isang civil wedding ang ginanap sa pagitan ni Hector at ni Adrienne. Ni hindi sinaksihan ni Moana iyon. Nasa bahay siya ni Captain Saavedra nagpalipas ng maghapon. At kung hindi pa nito ipinilit na ihatid siya, nang malapit ng gumabi, mas nanaisin pa niyang manatili sa bahay nito, kasama ang bunsong kapatid na babae ni Vince.